Galing nga eh. Napakagandang instrument ang credit card phone. Basta alam mo gamitin. Marunong ka gumamit. Napakaganda. Para kang mayroong sariling bangko na hawak-hawak. Anytime na kailanganin mo ng emergency fund. Kahit yun na emergency fund, pwede na eh. Kahit nga siguro 10 credit card ko rin eh. Pwede. Talagang nakasya mo eh, kumbaga worth 1 million na yung Pwede. Meron nga akong katrabaho, puto, napakadami credit card. Kaya niyang bumili ng kondo. Yun ang pinaka-the best. Sobrang dami niyang credit card doon, kaya niyang bumili ng kondo. Alam mo yun? Tapos Airbnb mo. Hindi kasi... Inaantay niya pa kasi yung sa sa lupa. Sabi ko kung antay niya. Saan? Yung lupa nga namin. Isa yan eh. Isa yan sa magpapatali sa kanya yung mga ganyang hulugan. Kaya, isa sa mga best move ko na hindi ako kumuha muna. Establish ko muna ng business mo. Bago pa talaga kumuha ng mga ganyan kasi. Okay lang din naman. Okay lang din yan. Pero, make sure lang na hindi kanya itatali sa pagiging empleyado mo dahil lang may binabaras mo. Masasuggest ko sa inyo, establish nyo yung palaguin mo ng blueberry. Or kung anong kung nyo. Blueberry, gusto ko i-focus kasi andyan na yan eh. Oh. May Facebook na eh, may ano na eh. Kumbaga, ang market niya nasa online eh. Kaya lakas yung market niya. Hindi nyo kailangan mag-ano eh. Kahit yung physical business nyo, basic lang. Ano kayo, mag-effort kayo online. Goods yan, blueberry. Sarap ka. Okay. Gusto ko talaga targetin yung sa malapitan. Kasi ano yun, once na ano mo yun, ini-imagine ko na every week o kaya kahit every week nagbabagsakan mo siya mga 100 pieces, mga ganun. Kwento ko sa ito, yung pinsanan nila Pat sa side ng papa niya, ang produkto nila Yema. Meron silang Yema palaman, tapos meron din sa mga Yema na mamiso. Sila na yung susupply ngayon dun sa Kingsmart. Yung Kingsmart sa susuplayan lang. Ngayon, binibenta rin namin pati sa restaurant namin. Mamiso. Nakapangpak. Yema. Yung ang gusto ko rin targetin yung mga ganung bentahan. Yung magbabagsak ka. Tapos gagawin sa mga grapo na Yema. Ganun din yung idea ng blueberry. Parang ganun din yun. Pero ang sa blueberry, na napagpapili siyang kailangan mo siyang i-store. Ikaw, pipili ka talaga ng babagsakan mo na may fridge. Yung mga restaurant na restaurant. Mga pang-dessert, mga restaurant na... Gandahan mo yung tab mo. Gawin mo expensive yung tab mo. Maganda. Kasi kung tatargetin nyo, hubo sa bayan. Hubo sa bayan, pwede na yun. Magaling naman siya gumawa ng alam mo yun? Proposal letter. Oo, tama. Proposal letter, tapos pre-taste. Mag-ano kami, yung bala ko, mag-ano kami, pupuntahan namin yung mga ganon, motor namin. Hubo dyan, pwede muna. Oo, ayun. Mga owner, kausapin mo. Sila, Tito Renz. Tama, tapos i-content namin. Oo. Pwede. Kung mag-failure kayo, kung makakontent kayo, kung mag-fail, hindi maganda. Nag-fail kayo na okay lang yun. At least may content kayo. May content kami, mag-fail man kami, may content kayo. Hindi talaga total failure. Kung mag-ano kayo, kung accept kayo, napakasarap sa pakiramdam, gusto ka-content ka. Tsaka yung failure talaga, stepping stone siya. Stepping stone siya ng success talaga. Kailangan maging ka dyan, maging manhid ka. Manhid ka, totoo. Na hindi mo kailangan, hindi kailangan lagi kang win. Kailangan i-accept mo yung loss. Walang learning sa win eh. Kailangan matuto ka. Ang pinakamagandang ingredients ng success is yung failure, mistake. Yung kaya mong bumangon sa loss. Yun. Hindi mo wala yung loss sa kahit anong negosyo. Kahit sa kahit anong investment, hindi mawala yung loss. Kaya magtiwala ka lang. Parang gano'n din sa trading eh. Yung kung paano mo i-manage yung emotion mo sa loss. Gano'n din yun. Same lang. Kaya nga natutuwa ako kasi yung pagtitinda sa sari-sari store, super related siya sa emotion mo na kailangan i-develop sa trading. Sobrang related. Focus mo na kayo. Develop kayo ng side hustle na i-enjoy niya. Na sana dumating sa yung time na kaya niya na i-go talaga. Yun nga, isa ko pa nakikita ang potential yung ibo ko eh. Ayun, sobrang laki ng potential yung kung nabasa mo yung maiiyakan. Alam mo yun?
Tapos sabi ko sa isip-isip ko, na ako yung uutor nito ah. Ay ako yung, kumbaga sa akin galing na idea. Kaya nilabutan ka. No? Naiiyak ako sobra. Talagang hindi lang motivation yung maibibigay. Inspiration yung life inspiration. Naging ano na eh, galing talaga sa kaluluwa yung punong-puno ng... Ilang page na, madami na. Dami na, kapal. Kanina nakagawa siya 2 page daw eh. Ilang page na total? Dami na. 100 plus na. Ano lang, 40, ganun, 40. E-book siya eh. Pero magkakaroon, e-book siya, tapos maglalawa rin kami ng totoong e-book. Yun pa yung nakita ko yung potential, sobrang... Doon ma-achieve yung 1 million alin. Pwede. Pwede yun. Oo. Pwede. Tapos makikita mo yun sa national board. Paano nakakatawa? Supermarket. Oo. Ang sarili na kay Auto. Parang kami dalawa rin yung nun. Yung napakaganda sa ebook, yung network ang laki. Ang laki ng scope mo kasi worldwide yung internet eh. Kung i-ebook mo yan, maganda. Kasi makikita ka. Kumbaga, sistema na rin siya eh. Kumbaga, ito yung ebook. Sistema siya kung paano ma-achieve yung absay. Tapos yung lifestyle yung yung goal eh. Grabe, so yun yung nakikita ang potential. Buti nga kanina yung ginawa, ganun yun eh. Paano ginawa niya sa yung camping last time niya? Yung? Yung last time niya kape natin pa sa atin, yung masarap. Yung parang may cream. Kasi inaano niya yun eh, yung panghalo. May syrup siya. Hindi, may yung panghalo, yung umiikot. Ano yung hinalo niya? Oo. Panghalo nga, tapos ano yung hinalo niya dun? Gatas lang yung mga ta eh. Kagaya O nung birch mo? tree, parang birch tree. Hindi eh, iba yan eh. Birch tree na powder? Oo. Napasarap naman ganun yun? Gamit lang yung pang mix? Iba yung effect nun. Kasi pagka hinalo mo naman sobrang bilis nun, high speed. Magbubula yun, magpupog yun. Yun yung effect nun. Ganun ano. Parang magbubula. Kaya ako napabili nung French fries. Dahil Para kasi nga kulang sarap eh. yun yung yung di battery yun eh. Umiikot. Pero pagka powder lang, okay pa rin naman. Okay pa rin. Tingnan Ganun din yung effect. Ganun yung gagawin ko next time. Kasi nilagay niya tayo ng stevia konti. Parang asukal na walang calories. Nilagyan namin last time ako, pinag-experimental ko yung condense. Ang tamis eh. Condense, Alaska condense, nasa paka. Nilagyan ko. Tamis eh. Pero okay din, masarap. Tapos yun, meron pa akong social tungkol sa nabasa ko, The Power of Now. Ang ganda ng starting yan eh. Sabi niya. Then, merong pulubi. 30 years nang nakaupo sa isang malaking box. Sabi ng pulubi sa stranger may dumaan. Meron ka bang barya dyan? Baka pwedeng makahingi. Sabi, barya. Yun yung parang empleyado eh. Sa totoong buhay ah. Yung pulubi. Nangingi sa stranger. Meron ka bang barya dyan? Sabi ng stranger. Ay, wala akong mabibigay eh. Ano ba yung inupuan mo? Ano ba yung inupuan mong box? Wala to. Walang laman to. Sabi ng pulubi. Sabi ng mga isa. Baka pwede nating tignan kung ano laman yan. Tingnan nyo. Punong-puno ng ginto. Ginto. Parang parable siya. Ang ganda ng moral lesson. Biruin mo, 30 years ka nang nanlilimos. Nagtatrabaho sa kumpanya. Barya-barya lang binibigay sa'yo. Pero, within you pala, within you, may ginto sa loob. May diamante ka pala. Mga ginto ka pala. Yung kailangan natin ma-realize mo, parang, oo nga, tangin. Buong buhay natin, 30 years, 32 years tayo. Nanlilimos ng pera sa mga kumpanya. Nagpapalit yung oras mo sa pera. Pero never mo without realizing na within you meron ka pala. Mayaman ka pala. Hindi mo lang tinitingnan. Galing. Doon ako nagka-interview. Sulit ah. Imagine mo, pag may nagkasakit, kung nababawa ng stage mo, nagkasakit, biglang naglabasan yung mga pera, di ba? Kaya mo palang gumastos. Kaya mo palang makakuha ng 100,000. Oo, di ba? Bilis. Kaya mo pala magbayad ng 100,000 sa isang gabi lang. Ang tangantayin mo pa yun. Oo. Kaya utangin mo.
So ito lang, yung pera, existed na siya sa mundo. Nasa ayun na lang. Nasa na lang kung paano mo papadaluhin sa'yo. Kasi yung binibigay na nga halos ng bangko eh. Bangko eh. Pinipilit ka pa nga eh. Ayaw, kasi nga, fear, takot Hindi, ka. hindi mo kaya manage. Hindi mo pa kaya hawakan kasi hindi pa ready yung ano mo. Yung mind mo na Mind una. mo. Na-over na yun kasi napakalaki. Yung una yung 350k nga doon. Pero ano yun, ang total pay repayment na doon, abot ng 650,000. Sa loob ng 5 years. Sa loob ng 5 years naman. Oo. Ito ang laki, di ba? Hindi ko maging 650 yung monthly ko. Pero sabi ko, puta na. Hindi na lagpas yung 2 years. Fully paid ko na to. Or sabi mo lang, hindi ko na i-fully paid. Ibang tuloy ko na yung monthly. Pero hindi abot ng 3 years, multi-millionaire na ako. So, ano ba naman yun? Diba? Ano ba naman yun? Ano ba naman yung 650,000? Bariya na lang sa akin yun. Pag after 3 years, yung 650,000 na yung pang-repayment ko, hindi ko na yun iindahin. So, gagamitin ko yung time. Yung 350,000 na yun, gagamitin ko ng wise yun. Imbis na kumuha ko ng sasakyan, kasi pwede ako mag-loan ng kotse. Diba? Kasi kaya ko naman mag-down payment. Kasi totoo lang, kaya ko mag-down payment ng kotse. Kaya ko rin mag-monthly sa sahod ko. Kaya ko mag-monthly, kaya ko mag-down payment. Kaya ko kumuha ng kotse. Pinili kong hindi. Inuna kong mag-stick sa goal ko na makapag-resign. Nag-stick ako sa goal ko na maging unemployed ako this year. So, nag-take risk ako. Overwhelm ako. Laki kasi ng monthly. Sinubukan ko pa ako kaya titaan na. Kaya sabi ko, titaan na, napakalaki kasi ng interest ng bangko. Baka pwedeng sa inyo ko na lang patahin. Babayaran ko rin. Kasi, plano ko ipondo yung muna sa vape. Sa vape yun eh. Kasi, mabilis yun. Babalik agad yun. Sa vape, balik agad kasi i-wholesale ko yun. Plano ko i-wholesale. Hindi na ako nag-bigyan. Kasi, magkano nga sila. So, okay lang. At least, tinry ko lang. So, dahil hindi na ako tinry, gidrag ko yung sa bangko. Ang laki ng interest. Pero kung babawin ko to. Kaya ko babawiin to. Kasi, may existing na kaming tindahan. Nasa akin na lang kung paano ko i-expand yun. Ngayon, in-expand namin, di ba? Binasag yung pader. Ngayon, yung bigasan, may yelo ka na. Ngayon, confident ako kaya namin bayaran. Tayo mang management lang ng pera pag tabi lang. Magkano monthly mo? 350k? 11,625. 11,625. Parang nakatakot nga. Nakatakot. Overwhelming yun. Tapos meron pa akong... Kasi meron akong credit card na in-encash ko lahat. Yung kinento ko sa'yo, 90,000 lang dati, yung sa Citibank na ngayon, hindi na Union Bank yung Citibank eh. Pero Citibank siya dati. 90,000 yun, pwede mo in-cash lahat. Ginawa ko, in-cash ko yung lahat. Yung ginawa ko doon, binili ko lang crypto. 20,000. Ngayon, dahil hindi ko na magamit yung credit card, kasi nga ubos na, di ba? Inubos in-cash ko lahat eh. After 1 month, nag-text sa akin yung Citibank. In-upgrade nila, ginawa na 120,000 para meron pa akong magamit. Kasi hindi ko na ginagamit eh. Hindi mo na dito. Puta na, hindi na ako extra 20,000. Puta na, cash ko ulit yan. Ngayon, after ilang month, in-upgrade na naman nila, 150,000 na. Puta na, in-cash ko ulit. Ngayon, 180,000 na. In-cash ko pa rin. Ang ginawa ko sa huli kong in-cash, crypto pa rin yata eh. Crypto pa rin yata. Yung SSS ko, inaano ko yun. Nakadalawang loan ako sa SS ko, yung 2-month salary loan. Niloan ko yun. Alam mo, ginagawa ko, binibili ko crypto yun. Eh, makita yung portfolio ko. Crypto, puta yun. Ayun, mawindang ka. Siguro, mawiwindang ka lalo sa loss. Mawiwindang ka sa value niya ngayon. Pero, pag nalaman mo kung magkano na yung na-loss nun, mas mawiwindang ka. Loss ako, naka-negative ako. Pero mawiwindang ko pa rin sa current value niya. Yung tipong value niya, pwede ko lang talagang retire. Pero pag nalaman mo kung magkano yung loss doon, hindi mo talaga ibenta yun. Kailangan bawin niya. I-hold ko yun hanggang next year. Kaya yung... Magkano? Basta. 100k ka na. Oo. 6 digits talaga. 6 digits. Matagal na 6 digits yun. So, ito na ako. Parang ito na. Ito. Ano mo na, off ka muna lang to. Okay.